Isang magandang araw mga boss and welcome back to our channel. Ayun mga boss, panoorin po natin na itong napakainit na balita at si President Ferdinand Bongbong Marcos ay idinadawit ayan sa flood control scandal. Ayan mga boss, at panoorin natin ito mga boss bago natin nabigyan ng reaction at opinion, at please like, share and subscribe ayan sa ating channel. Ayan mga boss, panoorin na natin. Bitiw ni dating Ilocos Sur Governor Chawit Singson si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho ay dahil sa paniwalang sangkot ang Pangulo sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Hinamon din ni Singson ng ICI unahing imbestigahan ang mga infra projects sa Ilocos Norte na probinsya mismo ni PBBM. Balita hatid ni Mean Corvera. If the President cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. Yan ang panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Chawit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating gobernador, dapat nang magbitiw si Pangulong BBM dahil hindi siya kumbinsidong wala itong kinalaman sa malawakang katiwalian sa flood control projects na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito kasi niya ang nag-aaproba at pumipirma sa budget, katunayang nire-repaso pa nito ang General Appropriations Bill bago ito aprobahan. Who carries the ultimate responsibility? It is not the officials, not the engineers, not the contractors. It is the President who holds the power and the trust of the nation. Tinawag pa ni Singson na mahinang leader si PBBM na aniyay isinisisi sa iba ang nangyaring katiwalian para iligtas umano ang kanyang sarili. It is a failure of leadership at the very top. What our President is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Naniniwala si Singson na ginawa umano ng administrasyon ang aniyay well-orchestrated corruption scheme at pinagsamantalahan ang pondo ng bayan para sa kanilang personal na interes, habang ang mga kapwa Pilipino naghihirap sa mataas na bilihin at nagtitiis na lumulubog sa tubig baha. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. Hinamon ng dating gobernador ang Independent Commission on Infrastructure na imbestigahan din ang mga maanumalyang proyekto sa mismong probinsya ng Pangulo sa Ilocos Norte. Marami anyang questionableng proyekto sa kanyang probinsya na dapat unahing busisiin ng ICI dahil ang mga kontraktor doon ay mga pamilya Diskaya at mga kumpanyang ang Pangulo mismo ang pumili. I challenge you, Mr. President, to order your so-called independent body, the ICI, to begin this probe in your own province of Ilocos Norte. Prove credibility first before diverting blame to others. I challenge the youth and the religious group to accompany the ICI in their investigation of Ilocos Norte. I urge the public to call out the engineers and contractors in Ilocos Norte to stop protecting the mastermind. Inimok naman ito ang mga politiko at iba't ibang organisasyon na lumabas at magsalita para labanan ang matinding katiwalian na nangyari sa kasaysayan at papanagutin ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon. A voluntary resignation would not be a humiliation. It would be an act of dignity, a rare moment of courage that could still restore trust in our institution. Every peso diverted and every project that doesn't exist is not just a waste. It is a loss of life, loss of security, loss of dignity. Ang ilan nating kababayan sinusuportahan ang mungkahing resignation ng Pangulo. Nangihinayang raw sila na ipinagkatiwala ang kanilang boto noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan mga boss, actually talagang
ako kumbinsido talaga ako mga boss na ano talaga yung kasabwat o ibig sabihin alam ni BBM ni Marcos itong mga nangyayari sa mga ghost project na scandal na yan. So alam natin yan mga boss na imposibleng hindi niya alam kasi command responsibility niya po kasi yan. So kaya kung magaling kang leader, kaya mong sugpuin yung mga nangungurap sa ilalim mo. So, ang nangyari kasi parang ultimo yung pinsan niya na si Martin Romualdez ay hindi niya kayang sabihan na itigil yung pangungurakot sa gobyerno. Kasi alam naman natin kahit sa mga tao, hindi naman tanga yung mga tao, mga boss, na hindi malaman kung kasabot siya o hindi. O talagang systematic po kasi yan. Hindi po pwedeng hindi alam ng presidente yan. At kagaya ngayon na dinidiin nila si Saldico. Which is si Saldico naman, siya yung nag-i-insert doon kasi siya yung chairman ng appropriation. Pero hindi naman yun mangyayari kung walang basbas kay House Speaker Martin Romualdez. So, kaya ang ginagawa nila ngayon mga boss, nililihis nila yung issue na tulad ni Sir Master Sergeant Gotisa na yun ang pinaka-credible talaga na witness dyan kasi siya yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera ayun doon sa bahay ni Saldico at kay Martin Romualdez. At huwag po nating sabihin na si Martin Romualdez lang siyempre kasama yan si PBBM dyan mga boss kasi sabi ni Gotesa nag-deliver din daw po sila dun sa Aguada malapit sa Malacanang. So kaya hindi natin masasabi na hindi alam ni BBM ito mga boss na talagang kasabot siya dyan. Ubog sabihin command responsibility na yan, alam niya yung nasa paligid niya, yung mga nasa baba niya. Imposibleng hindi niya alam yung mga galaw sa laki-laki ng confidential pa ng Pangulo, yung mga tao, yung mga asset niya or mga tao niya na nagmo-monitor diyan. Imposibleng wala siyang alam, wala siyang kinalaman. Napaka-imposible nun mga boss. O talaga ngayon ang ginagawa nila dyan na nililihis nila yung issue para hindi mapunta doon. Kaya pilit nilang nililigtas si Martin Romualdez kasi pag nakaabot siya kay Martin Romualdez, sigurado yan mga boss papunta yan kay Bongbong Marcos. So talagang kahit tayo bilang ordinaryong mga Pilipino, napapansin naman po natin yan kung ano yung takbo ng bansa natin sa ngayon. So talagang medyo tagilid pa po ba yung nating ekonomiya, talagang bumabagsak. Kaya dahil dito sa mga skandalo na katiwalian sa gobyerno, kaya talaga mga boss, kasabwat talaga si BBM dyan actually. Dapat itong mga yung mga religious group, yung mga kabataan na yan dapat manguna dyan kasi siyempre nakasalalay yung kinabukasan ng bayan yan sa kanila. So kailan pa tayo gigising mga boss? Dapat ngayon pala magising na tayo. Yung mga hindi pa naniniwala napakalaking kalukuhan naman. Hindi natin alam yung mga pangyayari sa issue ng bayan dito sa social media. Kaya talagang mga boss, para sa akin kasabot yan sila kasi systematic yung pangungurakot ngayon sa gobyerno. At nagtataka ako itong mga pinipili nating mga leader gaya ng mga senator, parang sila na yung nagpoprotekta sa mga tawag yung mastermind dyan sa pangungurakot sa gobyerno. Grabe, mahiya naman kayo. Ayan, puto kayo yung inaasahan ng bayan dyan, tapos kayo pa yung magbabali ng batas o babaliktaran at ililigtas nyo yung mga mastermind. Naku mga boss, napaka walang hiya itong mga politiko na to. Wala silang iniisip na para sa kapakanan ng bayan kundi para sa pansarili lang interes. Ay nako, imbis na matutulungan yung bansa natin na umahon, paano bumangon sa mga
mga dilubyo na dumaan kagaya ng mga bagyo, mga lindol, kung ano pa yung mga calamities na dyan. Actually, mayaman yung Pilipinas mga boss, kaya lang yung mga politiko na nagpapatakbo talaga dito sa ating bansa, yun yung nagiging problema natin. So kayo mga boss, ano yung may sasabi nyo dito? Ayan, kung meron kayong mga comment dyan, ayan, please comment down below at pakisubscribe naman sa ating channel. Ayan mga boss, maraming salamat. Hanggang sa muli.